anak ni Mami Lani. So, ang ako rin yung gusto isulti kay about kang lola. Si Lola gyud is siya gyud ang pinaka-wonderful nga lola para sa ako asa kalibutan. And I'm thankful nga siya ang akong lola. Sorry Lola, kaya naghilapit ko. Si Lola is siya gyud ang pinaka-wonderful, caring, very stricto, but pinaka-loving gyud kaayo nga lola. Kabalumi nga stricto siya because love me niya kaayo. I'm sorry, ako ra gyud ning i-short kay mo lagi. Dili mo kay sa kong powers lola. I thank God sa imong existence, sa among kinabuhi, sa imong guidance, bisan og kuan, layo ta, dili ta kauban og balay, dili mi kauban og balay ni Lola, but ga-communicate gihapon mi ni Lola through prayers. She is a very God-fearing and very prayerful. Ang iyang gitudlo sa amo gyud is we always pray. Bisan layo mi, she always prays for us. Kami tanan, iyang mga anak, mga apo, tanan, apil gyud na sa iyang prayers. Basta magkita mi ni Lola, always good mi niya ignan. Ginaapil gayud kamutanan sa akong mga pagampo. So, ang prayers ni Lola is dako kayo siya nga tabang sa amo ang bisagon sa ang mahitabo. Naagid si Lord ka-guide sa amo always because she never fails to pray for all of us. Iyang mga anak, mga apo, bisan pa og sa iya mga amigo ug amiga, iya gyud nag-i-appeal sa iyang pag-ampo. Busa ako, the day before she left, I make it sure nga I'm always present sa video call. Bahalag mag-left ng aban, I'm always there. I told Lola niyara ko. Niyara ko diri lang sa video call because medyo layo ang kuan, nagabiin na. And I thank God nga napagid ko gitagan gid ko niya og opportunity nga makasay og thank you Lola sa tanan ni mga care, sa tanan ni mga love sa amo ug sa tanan ni mga prayers the night before. And I'm also thankful Lola nga gi-allow gid sa Ginoo sa day nga gikuha na ka ni Jesus. Thank you nga naghulat gid ka because I know in my heart gusto gid ko makakita sa imong nga buhi pa ka. That is why I'm always thankful gid og I will never forget the day nagkita ta few minutes before you left nga naguban ka na kan Jesus because I was able to kiss Lola sa iyang forehead for the last time and hold her hands
and take care of her as a nurse because kabalo ko nga nalipay gid si Lula nga na nurse na ko because nakita gyud nako adtong nagpining nga perti gyud siya ka happy ug siya pa gyud ang nagsuot sa ako ang ring, akong professional ring. Up to the day nga naminyo ko nga butang sa ako ang bana ang among wedding ring, nakita pa gyud ni Lula. No words can express how much I love Lula. Yung ko kang Lula, bisan og layo ta, dili gyud hindrance ang pag-care, pag-show sa love sa iya ha. Because na-feel gyud ni Lula nga apil gyud siya sa ako ang mga paningkamot. Because ang iyahang gipangayo sa ako ako yung i-provide sa iya ha. Bisan sa mga ginagmay nga magubutang, i-give back lang sa iyang love, sa iyang pag-alaga sa amo. Because si Lula tumbas ko pa siya. One call away ra gyud si Lula. Also my best memories sa kang Lola is during atong COVID. Nagpasalamat gyud ko kay nakabandi gyud mi nga kami ra gyud kay nag-volunteer gyud siya nga bakasyon siya dito sa house sa Claro M. Recto. Nakapambanding pa mi, mga maayo nga mga memories. Kay nagbaligya man ko adto sa kuan, nag-online selling man ko. But during the daytime, tabangan gid ko ni Lula nga kuan, iyang ipang-display dito sa gawas sa balkon. Ang among mga baligya, mga sanina, pag mata na ko, uy Lula, nag-display naman day ka din na. Sige lang kayong atong ipalit sa imong oatmeal. O siyang insure. Ato malipay lang yun mi ato mura na ito na mo, banding lang yun. Kaya wala mo ito na mo gitik nga ka ng unsa. Basta, kato lang yun, magbanding lang yun, may na. Manawag siya nga, uy, hali na ka mo din eh. Muna kay kadahuman sa mga hapon na. Magpalit na mi sa iyang oatmeal sa iya. Ensure. Huwag yun ang iyang kuan. So, Lola, I know nga, dili na yun may kinahanglan nga masubo ron because ang imong pagkawala is gihelp ka ni Jesus nga ma-lessen na ang suffering, ang agony, ang pain. Basta gusto yun ko nga. Atong may masilula nag-request ko kang Sandra nga magpa-play og worship songs kay mao yun ang gusto ni Lola. Murag na comfort gyud siya adto nga nakadungog siya. Og hymns anak ko nga sa akong heart i-play ang kuan kaning no more pain because no more pain na gyud in my heart. Sakit siya but ma-comfort ko because wala na gyud pain nga ma-feel ni Lola. Kaya itong last niya nga day, ako pa siyang i-dressing.
naka-feel siya og pain, gamay lang yun, nakaana ang iyang feet ba, murag nakaana siya, na-feel niya nga pain nga, ako ay, nasasakitan si Lola. Mato nga ako na-realize nga, karon nili, wala na yun siya pain nga ma-feel. Basta, okay lang, because gi-help siya ni Jesus. What is important is, naghatag pa si Lord og chance, makita niya iyang mga anak gyud, ang mga apo, mga apo sa tuhod, nga, palangga gyud siya, ug ga-care gyud ang tanan sa iya ha. So, wala man si Lola na, but always good siya naa sa mga hearts, sa among mga hearts, sa atong mga hearts. So, thank you, Lord. Sa panahon nga, nauban na mo si Lola, og thank you kay okay na siya karon. Thank you po sa inyong tanan nga nag-visit kang Lola. Og always good nga nadya kang Lola. Magchika-chika sa iya sa panahon nga buhi pa siya. Og kauban sa iya mag-ampo. Dinhi magkuhan man siya sa simbahan. So forever naara gyud si Lola sa atong mga hearts. Maura to. Thank you kaayo. Mayong buntag sa tanan, usami sa gipalangga gyud ni Auntie Bibi, o blessed kay kami sa iyang kinabuhi. Bisan og layo ang among balay, tuambi sa Sawaga, muadto siya kay magbisita. Daghan among dili malimtan nga mga gihimo usab ni Auntie sa amo nga kinabuhi. Gaka-emotional na po dinoon ko kay nasundan ako si Zara. So, dili sayon nga mawad-an taog pinalangga, pero mauman kani ang appointment sa Ginoo sa iya, so we cannot question. Gapasalamat ako ni ining bunta nga usa ka dako nga pribilehiyo nga ma-share nako kung unsa amoy experience with Auntie. I will read to you a verse in Matthew 13:43 og tinuod kani sa life ni Auntie Bibi. Then the righteous will shine like the sun in the kingdom of their Father. Si Auntie Bibi o sa gyud tinuod ka matarong nga tawo kay giluwas siya sa Ginoo, gidawat niya si Kristo nga iyang manluluwas ug makita gyud kini sa iya nga kinabuhi. She is faithful dinhi sa Wumiso sa Bethel Baptist Church sa tanan gyud nga mga activities ug services dinhi ini nga church, present kana siya. Ay na gid siya na absent nga katong luyan na siya. Bisan dili kami permanente sa Bethel, pero ako gyud nakita sa iya, gamay pa ko, na-observe ko na ni si Auntie Bibi kung unsa gyud siya kamatinud-anon nga Kristohanon. Pirmi siya gapaluyo sa buluhaton dinhi sa ato nga church. O she is also an encourager. Every time makita mi niya, she always smiles.
ug gapakita gid siya nga malipayon, maka-inspire kaayo iyang kinabuhi. Inspire niya kami to be faithful in the work of mission. Ug kabalo ko gaampo kadto siya sa amo. Kay usa siya sa amo mga prayer warriors. Ug kung mag-istorya si Auntie Bibi sa amo, daghan kaayo iyang mga saad sa amo. Wala man na-fulfill ang uban, pero nasayod ko nga kadto iyang giampuan o na-fulfill karon sa among experience dito sa mission. Grabe, tungod kay naay Auntie Bibi nga gaampo sa amo, daghan mga milagro nga gipakita sa Ginoo sa mission dito sa Bukidnon paingon sa Agusan. O ako usab nga basahon ang Proverbs 31:26. It says, "She opens her mouth with wisdom, and in her tongue is the law of kindness." Kung mag-istorya si Auntie Bibi, daghan ang wisdom nga imong makuha sa iyang mga istorya. Kung musulti siya, puno sa kaluoy. Mao gid ako naobserbahan sa iya. Mag-istorya siya sa amo, maluluyon kaayo ug mahinahon nga maka-lift up sa kasing-kasing sa usa ka mga alagad sa Ginoo. And she is also brave. She speaks herself. Naa siya'y prinsipyo. Maisog siya og iya yung tindugan ang iya nga nahibaluan nga insakto para sa iya. And she raises her children well. Maayog yun ang iyang pagka-disiplina sa iyang mga kabataan, bisan og sa dugay nga panahon, nag-inusara na lang gid siya. In Proverbs 31:28 it says, ang iyang mga anak mubangon ug mutawag kaniya nga bulahan. I know sa mga anak ug sa mga apo, makasulti gyud mo ani nga inyong mama, inyong lula, bulahan, ug kamo usab nahimo nga mga bulahan tungod sa iya. Naatay mga ginikanan nga matinumanon sa Ginoo, kita mga anak ug mga apo maoy mag-harvest. Kita ang gahatagan sa Ginoo og daghan gyud kaay nga mga panalangin. Ug pasalamat ko sa Ginoo na ilan ako si Auntie Bibi nga usa gyud ka alagad sa Ginoo usab, usa ka wumiso, usa ka anak sa Ginoo nga matinumanon ug maluluyon ug mahigugmaon gyud sa mga alagad sa Ginoo. Thank you kaayo and good morning. Letting go of every single dream, I lay each one down at your feet. Every moment of my wandering,
just what you see. I've tried to win this war, I confess. My hands are weary, I need your rest. Mighty warrior, king of the fight. No matter what I face, you're by my side. When you don't move the mountains, I'm needing you to move. When you don't part the waters, I wish I could walk through. When you don't give the answers as I cry out to you, I will trust, I will trust, I will trust in you. Truth is, you know what tomorrow brings. There's not a day ahead you have not seen. So in all things be my life and breath. I want what you want, Lord, and nothing else. When you don't move the mountains, I'm needing you to move. When you don't part the waters, I wish I could walk through. When you don't give the answers as I cry out to you, I will trust, I will trust, I will trust in you. You are my strength and comfort, you are my steady hand, you are my firm foundation, the rock on which I stand. You are, your ways are always higher, your plans are always good. There's not a place where I'll go you've not already stood. When you don't move the mountains, I'm needing you to move. When you don't part the waters, I wish I could walk through. When you don't give the answers as I cry out to you, I will trust, I will trust, I will trust in you. When you don't give the mountains, I'm needing you to move. When you don't part the waters, I wish I could walk through. When you don't give the answers as I cry out to you, I will trust, I will trust, I will trust in you. I will trust in you. Madagway hamasalom. Maayong buntag sa tanan. Gisulti na sa akong asawa ang among nakita kang Auntie Bebe. Pero naasad mi lahi nga kalibutan kang Auntie Bebe. Way back 2016, 2008, 16 years nagyod ang milabay nga iya kong gisultian sa iyang mga plano. Kay sa una pa, sa nag-abli kami sa Bible School diha sa Kanayan, kauban kang Ma'am Kara nga nagtudlo po dito, iyang gihangyo ako nga ampuan ang iyang mga pangandoy kay gusto gyud niya nga masangyawan makadungog ang mga tao sa kalasan sa pulong sa Ginoo. So ingon pa niya magtukod kita og radio station. So nagsugod mig ampo. Gi-final namo ang among covenant, ang among kasabutan sa 2008. Ingon pa ni ampuan nimo pastor kay ikaw gyud ang akong himuon nga radio station manager. Kagwapo kay nga posisyon. Ingon ako ikaw ra gyud magbuot-buot auntie di na ang uban. Ingon pa ni ako rin magbuot aton ang asabot. Kun matuman na wa gyud koy laing kuhaon nga radio station manager ikaw gyud. Ingon ako dili man na siya ang akong linya auntie.
kay ang akong linya dito man sa Lasang maglaag-laag, dili man maglingkod-lingkod diya sa syudad. Ingon pa niya bahala na. Basta kay ang akong gusto nga ikaw ang magdumala sa tukuro nato nga radio station. Ampuan nimo kay gapaabot akong kwarta. Ampuan nimo nga ihatag sa Ginoo kana. Kay bisan og ang akong til dili na kaay makakatkat sa Lasang, pero kung makahimo kita og radio station, kada adlaw na kitay segment sa mga binukid nga wali. Ipanglista ang tanan nga mga pastor sa Kalasan nga maayo magwali ug ipalinya nato sila kada semana, ipawali nato sila para maabot nato halos ang tanan sa bukid kadtong naay mga radio. So giampuan namo, nag-start kami sa pag-pray 2008 og gitubag sa Ginoo in a different way. Lahi ra magid usahay ang tubag sa Ginoo sa atong pagampo. Usahay ang atong gusto mo ginisya, pero nasayod ko nga ang ministry sa bukid karon labi na gyud ang church planting, ang mga Bible schools, ang mga discipleship training, nag-produce kita og mga pastors. Mo na to siya ay radio station. Kay bisan mag-brown out, permanente ang pagwali sa Lasang. And usually sa Kalasan, dili man pod gid sila tanan na ay mga radio, o dili pod sila tanan na ay kurente, o dili pod tanan maabot sa signal. Pero pag naa kitay mga misyonaryo nga makaadto dito sa Lasang, bisan og walay kurente, walay signal, masangyawan sila. Ako ang gipasalamatan ng Ginoo kay ang gitubag sa Ginoo lahi nga paagi. Wala niya i-allow ang radio station kay nagbalibad gid ko sa iya, mapugos na magid ko kay mumahay magid na siya kung dili ko musugot. So ang Ginoo nasayod sa tanan kun saon niya ang paagi. Tinuod naay mga prayers usahay nga usahay atong gipangandoy, but gagamiton sa Ginoo ang lahi nga paagi. O si Auntie Baby, sige na siya encourage sa ako, pastor, maihatag gani sa Ginoo sa ako ang akong gipaabot nga blessing, daghan gyud ang akong ihatag sa imo. Daghan na gyud iyang nakahatag sa amo kay kada magtagbo kami, gahatag na sa akong kwarta sa akong lapalapay butang niya, og nagresulta siya og dako nga coverage sa ministry. Og kun unsa mga igsuon ang work sa bukid karon, ako gid nang gi-consider nga si Auntie Baby usa gid siya sa gigamit sa Ginoo nga magdasig sa amo, maghatag og mga advices sa amo as well as mga pag-ampo niya. So kun unsa ang ministry karon sa Agusan Bukidnon Jungle Mission, usa ka na siya sa mga tubag sa pag-ampo ni Auntie Baby na masangyawan ang mga tao sa kabukiran, though wala gyud matuman ang iyang tinguha nga makatukod og radio station. Well, napamantay panahon, napaman sila ang mga anak, but I am so grateful and thankful sa Hidalgo family. Si Auntie Bibi, ang galisod na sa Glakaw, ang among balay dito sa kung sa binukid pa dito sa Suyok, kabol mo sa Suyok, dito na gid sa pinakahilit sa tanang hilit. Ang dala namo, grabe ka daotan, pero abi ninyo natingal ako one day, niabot siya dito sa balay. O niya, pastor, ipadayon nato ang pag-ampo sa radio station kay dili gyud ako muundang sa pag-ampo niya na. Sa akong gisulti sa inyo, ang Ginoo nagtubag in a different way. Ang mga tao nga iyang gihandom nga nasangyawan man karon. O karon na kitay mga pila ka mga misyonaryo, mga pastor sa Lasang nga naasayin sa mga hilit nga mga lugar nga dili maabot nato kung kitara, pero nakaabot ka na siya dito, do dili siya pinagi sa kahanginan apan pinaagi sa kinabuhi sa mga katawhan. So gusto na ako i-extend ang akong pagpasalamat in person sa kang Auntie Baby. She has been our encourager. Ga-provide siya sa daghan nga mga paagi o nakita namong iyang pagpalangga o i-consider niya kaming usa sa iyang mga anak o kana dili mabayran sa salapi. So thank you sa tanan ug salamat sa mga anak ni Auntie Baby, sa iyang mga apo ug sa tanang kaliwatan niya. The Lord will always reward her labor. In one way or another, we know God has been so faithful sa mga butang. Though naa kitay gapangandoyon nga dili niya ihatag apan naapay best nga iyang gihatag instead sa atong mga pangandoy. So kana lang tingali,
Thank you and good morning to everyone.
Mayong buntag sa tanan. Ako ang kinamanghuran nga anak ni Concepcion. Ako gusto na ko i-narrate kung unsa siya as an individual, as a Christian, as a mother, and as a wife. I would like to narrate memories of my mama to some, called her nanay, lola mama, auntie, tiyay, kagawad, to our relatives and friends. As all we know that mama belongs to a big clan, Moreno Melendez Mansiquiabo clan. She was born on December 8, 1932. Her mother was Mariana Moreno Melendez and Lucas Abalos, Abesha Abalos, a native of Bukidnon, tumindok yun ni siya. With 6 siblings, namely Esperanza, Asuncion Manggubat, Lolita Luberanes, Alejandro, Heroda, Lucila, and Jovinaldo Abalos. She has 12 children. Matingala mo, di ba? 12 children. And she has 25 grandchildren and 22 great-grandchildren. Mama shared to us her memories during World War II. So, magsugod sa Tasagira. She was 8 years old then. The Japanese came and dili gyud siya ganahan sa mga Hapon kay gabaligya kuno siya puto niya matagbuan niya ang mga Japanese soldiers maingon dayon nga kura-kura, so magbawa gyud siya kunbawa niya di man siya makakuan kay naalagi puto sa iyang kuan sa iyang ulo, magbawa gyud siya nga hantod ang puto niya na scatter sa ground. So ang iyang himuon human ko og baw niya iyan na sang pangpuniton paspasan niya kay baligya na sa iyang puto. And then, nalipay siya pag-abot sa American soldiers dinhi sa Philippines na liberation time. Ingon dayon siya nga kanang kampo bitaw diha sa Kasisang na may camp diha sa mga American soldiers. Mag-adto sila sa iyang mga igagaw, silang Mrs. Eden Mamawag, sila Felicity Taneri. Memorize gyud na iyang mga igagaw, mag-adto sila dito sa camp kay mangayo sila og corned beef, peanut butter, milk, and cheese. Muna ilang pangayuon dito sa kampo. Dayon, kay na may mga GI truck bitaw nga maglabay-labay. So, guon din siya sa mga gagawbi. Singgiti sila nga, ride me, Joe. Iya sa din singgit, ride me, Joe. Ingon din sa Amerikano, oh, you're too young, girls. Katawa din ang mga Amerikano. Kaya ang gusto nila, ang pasabot adto, give us a hitch ride. Pero ang ingon sa iyang mga kauban nga ride me Joe, lahi man to ang meaning sa mga Amerikano. So nagbaklay na lang intawon sila pero lipay sila kay naa sila'y corned beef, peanut butter, milk and cheese. And as she grows, she is a favorite to her uncle and auntie. Ang iyang itawag ra sa ila nanay and tatay. And ang iyang mga uncle ug auntie, inviteon gyud na siya nga, diri ka matulog sa amo. Kay kuan man lagi kay na siya kanang gatsi ba sa ila nga magsuon. Di lang gatsi, bully. Oh, tinuod na. Nasad siya pagkamaldita. Kay karon bitaw sa later na niya nga years, nakita gyud na ako nga gabinaldita siya. So ako siyang ingnon, mama, dili ka magminaldita ka ako ba imong kauban karon na maglalis na din mi ana pero di pasagdan ko na lang. And ang iyang mga cousins, ang ilang balay diha bitaw sa Mercury Drug, dako man na diha ilang balay. Diha na ang tigumanan sa iyang mga igagaw nga mga maayo pud kaayo magsulti. Mag-speech na sila basta magtigom na kay nakainom naman og kuan. Nakainom na og maliorka. Ang iyang mga igagaw. Like her mother, Nanay Inday Abalos is a brave woman, but generous and hospitable. Mama got her strong personality from Nanay Inday. She knows everyone and says, we are relatives. Basta ingon niya, di ka yun magminyo din sa malay-balay, kay basig igagaw mo ra. And as a wife, sa kang papa, kang David Hidalgo, she works hard
and helps Papa as a conductor sa among jeep sa una. Nagyo mga pasayro niya nga nakailag yun sa iya nga istrikto kaayo nga conductor. Kung malate gani ka, magbayad ka, keep the change na. Nya ihunong pagyud ka nga kung aha ka, sige dinhi ka kutob kay maglahos nami. As nang Jaida told us last time. And tungod lagi siyang kakugihan, tukod siya og Alda's Refreshment Parlor. Pagkataon nako, none of its delicious halo-halo and lapas batchoy with Firestone Tires dealership. So ang gakaon dito isa nga no na mga ligi diri kay dealer sila sa Firestone. Until one day, Papa got an offer to become Bukidnon's governor, but he rejected it. On the other hand, Papa had a case of frustrated murder. And so, Mama was asked to go to Manila. Si Attorney Nimitz, dili niya makaya ang kaso. So, ingon siya, basig na kay relative dito, nga kaila ni mo dito sa Manila. So, Mama sent to Manila. And adto siya sa iyang brother-in-law, si Tio Ambo Manggubat. He is a lawyer. He works in the Supreme Court. And so, kay katunga time, gipreso siya, daduno na gyud sa Muntinlupa. But then, tungod kay naaman si Tio Ambo dito sa Supreme Court, and he is a friend of President Marcos Sr., so ang nahitabo sa iyang kaso was dismissed. So Grandma Laling was so grateful of the result. Kaya wala na nadayon si Papa adto sa Muntinlupa. And so, in 1978, when Papa was killed, Mama was left with 7 children. It was this time that the Lord showed His ways are higher than our ways. His thoughts are higher than our thoughts. My siblings and me got scholarship and finished college. My 2 siblings went to the University of the Philippines with government scholarship. So, and the rest, din hinabilin mi sa BSc scholar gihapon, and I thank God for that. And sometimes sa iyang kinabuhi, she was appointed by late Mayor Warly Tilandoca. Sa una kay wala bayay kanang allowance ang mga barangay kagawad, wala na sila allowance. But then she was appointed as eyes and ears to the mayor. And she served for 9 years at Barangay 5. She helped her nephews and nieces with their political careers. Sa una, kay daghan man vendor diya sa Barangay 5, what she did is, karon mangdakop ang among mga bantay diri sa Barangay 5. Iya din na ingon, adto mo dito sa balay, tago mo. Dayon, mag-ana na dayon ang tanod. Pagtanaw nila, wala naman ang mga kuan, ang mga vendor. Iya na din gipatago dito sa balay. After, gawas na mo, gawas na. Napoy iyang pagkakabo. Then, sa iyang political career, iya gihapong gi-practice ang kung unsa what is right, no? Tinuod gyud to, he is outspoken. Kung sang nasiyang kasing-kasing, wa gyud nay bahar-bahar, isulti gyud na niya sa imo. Then Mama encourages ang iyang mga pag-umangkon, silang nung Nimitz nga Beltran, basta magdaga na gani na sila. Kwaon gyud siya dito sa balay kay siya ang ilang pangbato dito sa mga bukid. Maghatag na siya speech sa binukid. So ang mga tao dito, yango-yango lang yun, wa na sila mahimo, kay maminaw sila kang bai. And as a believer and a follower of Christ, she loves to support missions and missionaries. As what we have heard, her heart is always with them in prayer and financial support. And she did not miss giving her missions. Bisan og naa na siya sa balay, di na siya makasimba. She asked my son to bring her offering. Until nga one day, kay tungod lagi sa iyang kalalagan, ingon pa niya, na ay fellowship sa Umiso. Pag uli niya, wala na siya sapatos. Na kunaw sa kaman mga wa na kay sapatos because she gave it to one of the pastor's wives.
So wala na siya sapatos, pero sige lang, basta kay nahatag niya. Until she can come to church, but her heart is always with missions. Ang iyang mga kauban nga umiso, lipay yun na sila kay basta magparty sila sa una mo, hatag yun na siya isa ka tube nga ice cream, hantod nga mapura sila og kaon. And she is happy when she can see a person that happy gihapon because of what she did. And so, she is so strict, she is brave, she is straightforward, and speaks without fear, whoever, whatever. So, ikaw na lang yun managang from her heart. So, as a youngest daughter, ingon pa sa akong anak, siya mama, nabay last word si Lola. Kung unsa man, children, obey your parents in the Lord, for this is right. Ephesians 6:1. Naku, tinuod yun na ori. Kaya ako mga anak, basta wala ang iyang kauban sa balay, sila ang iyang caregiver. Puli-puli na sila, si Sam, si Anya, o si Ori. So, they help Lola reach kung unsa ang iyang dili makabot. So, thank you, Ma, for loving us unconditionally, reminding us to pray and help those who are in need. Be kind. Thank you, Lord, for giving us a mother like her. She may not be perfect to us, but she is the best mother I have. So see you in the morning, Ma. We love you. And she is now safe in the arms of Jesus. Thank you.